Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ang interview ni Karen Davila sa attorney ni Cabral. Talagang hindi na mamatay ang issue na to eh. Merong pahayag ang attorney ni Cabral tungkol kay Cabral mismo. At ito ang bigyan natin ng reaksyon na kung ano ang kanyang pahayag ng attorney ni Cabral. Ito ang video courtesy ng ANC Digital News with Karen Davila. So the 6 boxes of documents that she said she'll give you, you don't know where it is. That's Yes. one. What about her cell phone? I don't have personal knowledge where the cell phone is. Okay. To my knowledge, what was turned over to the children was just a pink casing. Yeah. Okay. So wala sa NBI, wala sa I don't know where yung it is. ano. What about a laptop? When you would meet with her, did you have a laptop with data? Wala eh. Ano siya kami eh, yung documents. Documents talaga. So walang ganon. Wala. Okay. She never brought a laptop with her. Okay. Now, I'm gonna show you the And sorry, photo. Karen, if I go may on. just add. Sorry. Go on, If go I on. may just add, when we asked her where the files are, Yeah. sinabi niya it's all with the DPWH. She left it all there after she resigned. So technically speaking, it would be with Secretary Vince Okay, Lindon. so itong sinabi ng attorney na lahat daw ng files ay naiwan sa DPWH, yan ay kasinungalingan. Ang mga files na dapat hindi mabunyag ay dinilit na, tinanggal sa mga computer ni Cabral. Si Cabral ay isang computer genius. Isang magaling yan. Siya nga yan yung nag-design ng mga program ng computer sa DPWH, which is binigyan niya ng mga code na hindi maintindihan, hindi mabuksan yung mga files. Kaya hindi totoong iniwan niya yung mga files na importante sa DPWH. Yung iniwan niya ay yung hindi anomalous. Pero yung anomalous files, dinilit niya na yon. Kasi alam niya na ang mangyayari. Isabi nga ni Magalong ay nanginginig sa takot. Umiinom ng tubig nang mag-usap sila ni Magalong. Dahil, siyempre, ikaw yung pinaka-head ng DPWH, alam mong patakbuhin ng DPWH. At sino ba ang ano niya noon, di ba? Ang pinaka-boss ni Cabral, di ba? Sa buong Pilipinas. Hulaan nyo nga kung sino ang boss ni Cabral. Sino bang nag-appoint sa kanya? Well, yun ang dapat imbestigahan din. Hindi na tayo magbanggit ng pangalan. So ito, sinabi ng attorney ay nandun daw sa DPWH. Oo nga, nandun yung computer, kinuha na ni Ombudsman Remulla at nandun na kay Remulla ang mga soft copy. Ang hard copies naman ay nakakuha si Magalong. Yan yung kumakalat nandun kay Libeste yung iba. Ang sabi nga ng iba ay yung kay Libeste ay edited version. Yung kay Magalong, ewan ko lang kung edited yon. Basta ang pinanggalingan yon, ang soft copy galing sa computer ay nandun na sa ombudsman. Kaya nga lang, network yan eh. Kaya nga, kapag naibunyag yun ni Cabral, ay buong Pilipinas magkagulo. Dahil lahat ay nakikinabang sa mga insertion at flood control projects. Halos lahat, hindi naman lahat talaga, no? Pero merong hindi nakatanggap. Pero majority sa Senado at Kongreso daw ay nakatanggap niyan ng mga kickbacks. Kaya dapat talaga hindi yun ipalabas ni Cabral. Kaya ang nangyari ay pinalabas na namatay daw si Cabral, tumalon. Merong mga ano dyan eh, mga sabi ng iba na pinalitan lang daw si Cabral at peke daw yung pagkamatay at nandun na sa labas. Yun ang mga teorya ng iba. Iwan ko lang kung totoo yan. Ang sa akin ay pwedeng ganun ang mangyari. Pwede. Diba? Kasi magaling yung mga magnanakaw eh. Kahit anong maiisip niyan. Pwede ngang magpa-plastic surgery si Cabral at lalabas ng bansa. At bibili sila ng kadabir doon sa punerarya na babae. At yun yung iuhulog doon sa
Maraming ganyan sa Manila eh. Hindi natin alam. Ito'y narinig lang natin, hindi ako nagsabi niyan ha. Ito yung mga conspiracy theory lamang. Okay, balik tayo kina Karen Davila at attorney ni Cabral. It should be under his jurisdiction now. Should be. It should be under his jurisdiction now. Yeah, that's why we find it odd that they're fixated, they're obsessed with the cell phone. When whatever they Oo. seek to find the cell Tama. phone should be in the Okay, files mali with the yung sinabi ng DPWH. attorney. Whatever Bakit daw obses ang gobyerno na makuha ang cellphone ni Cabral? Dahil nandun nga sa cellphone ang mga personal na tawag. Marami siguro ang tumawag kay Cabral na binablockmail si Cabral na pag sinabi mo ang pangalan namin, pag binunyag mo kami, lagot ka sa amin. Kaya takot na takot si Cabral at hindi makakatulog, umiinom na ng sleeping pills eh. Kaya yung cellphone, nandun talaga yung kung sinong huling tumawag sa kanya, tinatakot ba siya, may death threat ba, nandun sa cellphone eh. Kahit i-delete mo yung mga message sa cellphone, ma-retrieve pa rin yan ng mga eksperto. Kaya yung cellphone ay sinunog na siguro yun. Sigurado ako. Dahil kapag nakuha yun ng gobyerno, naroon talaga. Yung mga computer, edited na yun eh. Siyempre, tinanggal na ni Cabral yung mga files doon ng mga anomalya. Magaling si Cabral eh. Genius daw yan eh. Okay, balik tayo dito sa Balitaktakan. Interview ni Karen sa attorney ni Cabral. contracts they choose to close. Yeah. Contracts they chose to close. Yes. Yeah. Kung meron man. Oo. Okay. Now, is there any truth to the news that she was being offered state witness at one point, and then my source told me, but the condition was she would have to talk about or implicate Budget Secretary Mina Pangandaman? I'm not aware of that, Karen. But she said she has always been vocal about her willingness to testify, Ayun, to shed so light on whatever gusto na palang magiging state confusion. witness ni Cabral. Kaya yun, nang marinig yan ng mga buhaya, di ba? Marinig nila, uy, state witness na, lagot tayo nito. Kaya gumawa sila ng move na Hokage move, di ba? Magaling na move na kunwari patay si Cabral, nahulog. Kasi bakit dinala doon ng driver sa Pangpang, doon sa Bangin? Ibig sabihin yan, mayroong nag-utos sa driver na dalhin mo doon at painumin mo ng sleeping pills niya para makatulog at mahulog. Nagpadaos-os padaos-os daw eh. Ibig sabihin yan, hindi gusto ni Cabral tumalon na napadaos-os lang siya eh. Di ba? Kasi kung talagang tumalon siya, dapat hindi siya nagpadaos-os. Yun ang sabi ng NBI eh. Kaya meron talagang hindi yun kagustuhan ni Cabral na mahulog siya sa bangin. Merong gumawa ng paraan na isang genius din sa mafia ng buong gobyerno kasi masisira ang konstitusyon eh. Kasi Kongreso at Senado ang mga damay diyan. Masisira, state witness eh. I-implicate lahat ni Cabral. Kaya sa ang dami-dami sigurong tumawag sa kanya, kaya yun, nagawa niya yun. Okay, tapusin na natin ang video, courtesy ng ANC Digital News. Testify on whatever matter. But yung sa state witness, to testify on whatever matter. But yung sa state witness, she was not open to that only because for you to become state witness, you'd have to admit complicity in the crime. And yun yung naman talaga niya from the onset, her position has always been she was only following Teka. orders. She was only following instructions. Okay, so which anong to her instruction? Sino are nagbigay ng instruction? matter of course. Iyon nga ang pinakamagandang gawin sa mga nagkakasala katulad nila Hernandez, ni Alcantara at ni Bernardo, di ba? Nagiging state witness sila at ngayon hindi na sila makukulong.
isuli nila lahat ng ninakaw nila. Yun ang ginawa nila. Bakit hindi gagawin ni Cabral? Dahil mayroong pumipigil sa kanya na, oy, wag kang maging state witness. Kapag ituro mo kami, lagot ka. Parang ganun yun. Kaya yung cellphone na yun, bakit nawala? Merong kumuha. Merong kumuha. Sinunog na yun, sigurado. Para wala na talagang ebidensya pa. Alright, mga ka-good news, mga ka-golden boy, anong masasabi niyo dito sa pahayag ng attorney? Maniniwala ba kayo dito? Well, paki-comment sa ating comment section. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking mga followers noon pa man. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. See you on our next upload. Paalam.